Isang magandang araw po ulit sa inyo lahat mga kabayan, at tayo po ay magpiprepare ng ating mga lulutuin at tayo po ay may orders uli from Cavite at sila po ay balikbayan from Chicago, USA. Maraming salamat po kay Sir Milo at kay Ma'am Marita Lodi Yumol Ancanan at sa kanila po mga relatives from Cavite. At ipagluluto po natin sila ng 6 na putahe. Magluluto po tayo ng embutidong Batangas, sinaing na tulingan, puchero, pork mechado, beef caldereta, at pansit Mickey Bihon sa bilao. Una nga po nating pinrepare itong ating tulingan at yan po ay tinanggalan na natin ng hasang at tatanggalan din po natin ang buntot. Yung iba po ay hindi na nagtatanggal ng buntot, pero okay naman po kung tatanggalin natin at wala namang mawawala para malinis na malinis po yung ating tulingan. Nagpakulo na nga po tayo ng tubig dyan at ating pong ilalaga na yung ating pang pork porchero. At disclaimer lang po, at pinalam po natin sa kanila na meron pong issue ngayon dito sa pork meat, pero may mabibilihan naman po tayo na garantisado na nasuri at dumaan sa pagsusuri ang karne ng baboy. So tinimplahan lang po natin yan ng asin at saka lalagyan po natin yan ng paminta. Atin na po yan pukuluan para kinabukasan ay prepare na at atin na lamang po yan ipiprito. Tapos tinimplahan na po natin yung ating pangkalderetang baka. Yan, naglagay po tayo ng asin. Maglalagay rin po tayo ng pickles at pineapple juice. Maglalagay din po tayo ng Worcestershire sauce. Tapos maglagay din po tayo ng toyo. Lagyan din po natin ng paminta at haluin lang po natin. Nagsuot nga po tayo ng gloves para maayos nating mahalo at kakamayin po natin yan para lahat po ng parte ng karne ay malagyan natin ng mga rekado. At yan po ay mamarinate natin overnight para pagka kinabukasan ay niluto natin ay malasa na po yung ating mga pagkain. Timplahan naman po natin itong ating pang pork mechado. Yan, naglagay rin po tayo ng asin. Gagamit po tayo ng katas ng kalamansi at magkaiba po yan yung kaldereta at yung ating pork mechado. Naglagay rin po tayo ng toyo, paminta, at ganun lang po kasimple ang pagmamarinate niyang mechado. Haluin din po natin mabuti at yan din po ay ilalagay na natin sa rep para siguradong hindi masisira. Kinabukasan pag niluto natin ay malasa na po at marinated na. Timplahan naman po natin yung ating pang embutidong Batangas at ito po ay marami-raming sahog. Naglagay po tayo ng asin, maglagay din po tayo ng itlog. Timplahan po natin ng paminta. Lagyan po natin ng pickles, sweet pickles. Lagyan din po natin ng pasas. Lalagyan din po natin ng harina para po maganda ang pagkakabuo ng ating embutido at hindi po malambot. Maglagay din po tayo ng toyo o soy sauce. Lagyan po natin ng banana ketchup at tansyahin lang po natin ang paglalagay at yan po ay 3 kilong giniling. Lagyan din po natin ng brown sugar pambalance para may konting tamis. Kurkuran po natin ng keso at kahit ano pong brand ang gamitin nyo ay okay lang po. Pwede pong maraming keso pero wag naman po yung sobra at baka umalat din. So yan po ay 3 kilo at ang nagagawa po sa 3 kilo ay 15 pieces. Depende po sa laki ng embutido na inyong gagawin. Haluin po natin gamit ang ating mga kamay at para po maganda ang pagkakahalo, magsuot lang po tayo ng gloves para siguradong malinis at madali pong haluin at hindi nakapit sa kamay. At pag maganda na po ang pagkakahalo, halong-halo na, ay pwede na po natin yung ibalot sa dahon ng saging at kung wala pong dahon ng saging ay pwede po ang aluminum foil. Babalutin na nga po natin yan at yung pong Batangas embutido ay sa dahon po ng saging sa Jaya nakabalot. So naglagay lang tayo ng margarine at tatakal tayo dito ng 1 tasa na ating takalan ng ating mixture at atin yang ibabalot sa dahon.
Palaman lang po natin yan ng hotdog sa gitna para mas masarap. At pag ginayat ay meron siyang hotdog sa gitna. Tatalian lang po natin yan ng abaka at marami naman po nabibili niyan sa mga palengke. At yan po ay tatalian natin sa dulo, sa gitna at doon sa kabilang dulo para hindi po mabusangsang pag ating in-steam. Medyo matrabaho nga po yung embutido pero pag sanay na po kayo magbalot ay para na lang kayo naglalaro. Yan, isa-isay lang po natin yan hanggang sa matapos natin baluting lahat. At nakagawa nga po tayo ng 15 pieces na Batangas embutido. Tinesting na nga po natin kung malambot na yung ating pinapalambot na pamputsero. Kasim po ang ginamit natin dyan at hindi po available ang liempo. So yun po hahanguin na natin, palalamigin natin at ilalagay din natin sa rep para kinabukasan po ay ipiprito na lang natin yan. Itrim lamang po natin yung magkabilang dulo ng dahon ng ating embutido para maganda po tingnan at hindi siya masikip sa steamer. Isasalansan na nga po natin yan dyan sa ating steamer at para po ma-steam na natin. So yan po ay i-steam natin sa loob ng 1.5 oras para sigurado pong luto ang loob at yan po ay kinabukasan ay ipiprito na lang natin. Isasalang na nga rin po natin dito yung ating pansaing na tulingan at kailangan pong lutuin na natin yan. Huwag na natin yang ilalagay sa ref at para hindi na mabilasa. Naglagay po tayo ng tuyong kalamyas o tuyong kamyas at bawang. Tapos yung ating pong tulingan ay ating pong hihiwaan sa gitna, magkabilang gilid at yan po ay ating lalagyan ng asin. Pipiratin natin at lalagyan natin yan ng asin. Tapos balutin po natin sa dahon ng saging para hindi po humawala yung ulo at mabango po pagka naluto na. Paulit-ulit lang po ang proseso niyan. Yan, lalagyan natin ng asin, pipiratin, tapos babalutin natin ang dahon ng saging hanggang sa matapos natin. Sinalang na nga po natin yan at lalagyan lang po natin ng sabaw o tubig. Sabawan po natin ng marami at yan po ay matagal-tagal nating lulutuin. So wala po tayong lalagay dyan. Yung kalamyas at bawang lang at di po tayo dyan maglalagay ng asin. Kasi yung ating pong isda ay ating inasnan. Ang lalagay po natin dyan ay brown sugar. Yan, pambalance lang po yung ating brown sugar para masarap yung patis pag luto na. At yan nga po, matapos ang 1 oras na pagpapakulo ay hindi pa luto yan at kinabukasan na natin itutuloy ang pagluluto niyan at mahaba-haba pong oras ang kailangan niyan bago maluto natin ang masarap. Magandang umaga po mga kabayan at lutuin na po natin yung ating mga orders. Nandito yung ating embutido na pinrepare kagabi. Ayan, para ipiprito na lang natin ngayon. Tapos yung ating sinaing na tulingan, nilipat ko doon. Salang po tayo dito ng mechado, pork mechado at dito sa kabila ay beef caldereta. Lagay na po tayo ng mantika. Lagay tayo ng margarine. Lapagay na po tayo ng bawang.
sibuyas. Tomato sauce, igisa po natin. Buhos po natin yung ating minarinated na pang pork mechado. Takip. Dito naman po tayo sa kabila. Salang naman natin dito yung ating beef caldereta. Mantika. Lagay din po tayo ng margarine. Tira tayo ng bawang. Sibuyas. Hindi po ulit tayo gagamit ng chorizo de Bilbao at ayaw nung may paluto ng chorizo de Bilbao. So hindi ho tayo gagamit ng chorizo. Na po tayo ng tomato sauce. Ayan. Ginigisa po natin yung tomato sauce para hindi po naasim. Lagay na po natin yung ating minarinated na pang beef caldereta. Haluin lang po natin. Takalubang po natin. Itong ating tulingan mga kabay, tuloy natin yung pagluluto. Buhayin natin ang apoy at dagdagan natin ng kaunti pang sabaw. Palalambutin natin ang tinik niyan hanggang mamaya natin sasalang. Ayan. Pag kumulo, hihinaan po natin ang apoy para paayang-ayang. Dahan-dahan siyang naluluto. Haluin po muna natin itong ating pork mechado. Yan, nagsabaw na. Tapos yung isa naman, haluin din natin. Nagsabaw na rin po para mapantay natin yung pagpapalambot. Okay. Bakit uli? Hanggang sa tuluyan lumambot. Hinaan lang po natin ng konti ang apoy pagka nakakulo ng ganyan.
Buksan po natin itong ating pang pork mechado. Testingin natin kung malambot na. Malambot na. Maglagay na po tayo ng gulay. Patatas and carrots. Napakasimple lang din pong lutuin niya, mechado. Tapos maglagay tayo ng tomato paste. Lagay po tayo ng dahon ng laurel o bay leaves. Haluin lang po natin. Takloban po uli natin, palambutin natin yung mga gulay. Buksan po natin. Testingin natin kung malambot na yung potatoes. Yung malambot na. Ang bango. Lagay na po natin ang bell pepper. Ganun lang po kasimple ang ating pork mechado. Wala po itong mga pickles, wala ring mga liver spread. Tomato sauce at tomato paste lang po, tsaka yung ating pagmamarinate. Okay. Atin lang pong ininin, iigay-igahin natin. Ayan natin kumulo, mga ilang minuto. 2 minuto siguro. Okay na ho itong ating mechado. Tikman natin para siguradong alam natin na safe yung titikim po tayo ng pork meat. Yung, masarap na. Lagyan lang po natin ng konting black pepper. Haluin natin. Ganun lang kadali mga kabayan ng ating pork mechado. Okay na po yan. Patayin na natin ang apoy at hahanguin natin. Lalagay na natin sa ating catering tray. Ito po tayo dito ng ating pamputsero. Pakit. Kamustahin po natin itong ating beef caldereta. Yung malambot na. Maglalagay na po tayo ng gulay. Patatas and carrots. Tapos ay liver spread. Aromatic, dahon ng laurel.
Haluin lang po natin. Okay, takloban po uli natin. Palambutin natin yung mga gulay, patatas and carrots. Oop. Okay na ho ito, ating pang putsero. Hanguin na natin. Lagay po natin dyan sa strainer para makatulong mantika at nami ay gagayatin natin yan. Yan, pinawasan lang po natin ng mantika. Piprito tayo ng saging para to sa ating putsero. Dito naman po tayo. Testingin natin kung malambot na patatas. Yo, malambot na. Ilagay na po tayo ng green olives, bell pepper, lagyan po natin ng keso para cheesy calderetang baka. At haluin lang po natin. Okay, pakuluin po natin at ating iga-igahin. Lulutuin natin yung mga huli nating nilagay na ricado para kumapit po sa laman. Okay na po itong ating saging. Oh, ganda ng pagkakaprito. Sama natin dyan. Tapos, prito po tayo dito ng patatas and carrots. Lagyan natin mga kabayan ng kaunting hot sauce para may kaunting anghang yung ating calderetang baka. Mas lalong sumarap. Tikman natin. Yun. Quality. Okay na ho itong ating calderetang baka. Hahanguin na po natin yan at lalagay na natin sa ating catering tray.
Yep, okay na ho ang ating beef caldereta. Okay na ho yung ating patatas and carrots. Sama na natin dyan. Sila yung magkakasama. Okay. So, nandito mga ba yung ating embutido. Prito na natin. Medyo matrabaho po sadya itong embutido, kaya piniprepare na natin ito ng maagap. Okay na ho ito. Basta nag-brown na kaunti yung ating dahon ng saging, okay na po yan. Hanguin na natin yung ating first batch ng embutido. Batangas embutido. Okay na ho itong ating embutido. Patuluin na lang natin ang mantika. Okay. Giyatin lang po natin mga kabayan yung ating pang putsero. Sama na natin dyan at yan isabay-sabay nating sasalang. Okay. Salang po tayo dito ng ating putsero. Lagay po tayo mantika. Star sa kusina. Lagay tayo ng margarine. Isa tayo ng bawang. Luto-lutoy lang po natin yung ating bawang. Sibuyas. Lagay na po tayo ng tomato sauce. Ilagay na po natin yung ating karne, patatas, carrots, and saging. Lagay tayo ng paminta, Hans pork and beans at garbanzos.
banana ketchup. Sabawan po natin ng pineapple juice. Lagay tayo ng brown sugar. Lagay po tayo ng kaldo, yung ating pinagpakuluan. Haluin lang po natin. Tapos, takalubang po natin at ating pakukuluin. Pag kumulo, ilalagay natin yung gulay. Kulo na, bango. Lagay na po natin ang gulay, bell pepper, repolyo, at baguio beans. Haluin lang po natin at yung repolyo na lang atin lulutuin dyan, tsaka yung beans. Quality na yan. Okay, pakuluin lang po natin yan. Tutulutuin natin saglit yung gulay. Tikman natin mga kabayan yung ating pork puchero. Quality. Okay na po yan. Patayin na natin ang apoy para hindi ma-overcook yung ating gulay. Hahanguin na po natin. Lalagay na natin sa ating catering tray. Tatlong kilo lang po yung niluto natin puchero, pero 2 tray siya at marami po yan sa ako. May saging, patatas, carrots, mga gulay. Okay, yan na po ang ating puchero. Pork puchero. Luto po tayo ng pansit sa bilao, Mickey Bihon. Maglagay na po tayo ng mantika. Tayo magigisa muna. Lagay natin yung chicken. Chicken po ang ating ginamit. Boneless na chicken. Sangkutsahin lang po muna natin yung ating manok.
Ayan na konti, ma-brown, ma-light brown. Okay, mag-isa na po tayo ng bawang. Lagyan na po tayo ng sibuyas. Timplahan po natin. Lagay tayo ng paminta. Liquid seasoning. Oyster sauce. Lagay din po tayo ng kaunting chicken powder. Lagay po natin yung ating gulay, ating stir fry. Okay na ho yan. Hanguin natin yung ibang gulay. Ating tugta-toppings. Yan, dagdagan po natin yan. Sabawan natin yan. Gamitan natin ang kaldo. Dagdagan lang po natin ang timpla. Lagay tayong toyo. Paminta. Oyster. Liquid seasoning. Lagay din po tayo ng chicken powder. Pakuluin po natin, takloban natin para mabilis kumulo. At pag kumulo, ilalagay po natin yung ating bihon. Ito na mga kabayo yung ating sinayang na tulingan. 6 na oras natin to sinalang, kaya okay na ho yan. Lilipat na lang natin to sa ating catering tray. Oh. Bangaw. Nakulo na. Lagay na po natin ang bihon. Takluban po natin para mabilis lumambot yung bihon. Natin, no? Kaya na. Malutunaw ang bihon, lagay natin yung Mickey. Mickey Batangas, hindi po yan maalat. Kung
Kung gagamit po kayo ng maalat na Mickey ay pa-blanching nyo muna. Lagyan po natin ang kinchay para lalong sumarap. Haluin lang po natin. Tutuin natin yung Mickey. Gamitan natin yung dalawa sa loob para maganda ang pagkakahalo. Okay na ho itong ating pansit. Mickey Bihon. Oh. Bangaw. Salin na po natin. Lagay natin sa bilao. Lagay po natin yung gulay, ang toppings. Diyan po natin ang fried garlic. Yan, okay na ho ang ating Mickey Bihon sa bilao. So yan mga kabayan, nandito po ang paluto ni Ma'am Marita Lodi Yumol Angkanan. At sila daw po ay on the way na from Cavite. So nandito yung pansit Mickey Bihon sa bilao. 3 kilo na putsero, bali 2 tray po yan. 10 piraso na sinaing na tulingan, bali 2 kilo po ito mahigit. 10 piraso na Batangas embutido, 3 kilo na pork mechado, tapos ay 3 kilo na beef caldereta. At ito po yung kalamansi para sa ating pansit. So marami po uling salamat kay Ma'am Marita Lodi Yumol Angkanan ng Cavite. At mga kabayan nga pala, pagka po malalayo, yung mga nag-o-order po katulad po sa Pamaynila, Cavite, ay pinipick up po. Tatanggapin ko po kung pick up kasi hindi ko pa po, pasensya na po, hindi ko pa po kaya mag-deliver dyan sa Pamaynila. Lipa City area lang po ang kalimitan kong nadideliveran at Batangas City. So yun, marami po ulit salamat mga kabayan at ihintay na lang po natin sila. Marami po salamat sa pagtangkilik sa ating mga video. Ingat po palagi tayong lahat mga kabayan at God bless po sa ating lahat. Sana po ay magkita-kita tayo uli sa susunod ko pang mga videos. At doon po sa mga nagpapaluto, contact lang po kayo sa aming Facebook page at pag available po ang date, kayo po ipagluluto ko.
morning. Galing pa po kayo Cavite. Galing pa, nakakapite. Ang gusto ko makita. Ano pa kayo, sir? Milo. Shoutout kay Sir Milo at balikbayan pala from Chicago. Thank you, sir. At kayo nakarating dito sa amin sa Lipa. Tuloy po kayo, pasok po kayo. Dini sa aking kundi sa kusina. Ano yung mga pagkain? Sir, smile. Hello po. Ito ang lulusig ko sa amin. Ito, masyado. Super Teresa. Ano yun? Beef caldereta. Yung kaldereta, wala. Beef yan, beef. Ito, Wala. Ayun. Noted po. Wala pong chorizo ang ating caldereta. Yun. Ini-noted ko na po nung pag sinasabi na mga gano'n. Mga kabayan, may pasalubong na naman tayo galing kay Sir from Chicago. Oo, nagtag na naman ang collection na. Ganda. USA. Saka, paborito ni Sir. Alam na alam ni Sir ang damit ko. Kulay puti. Ang ganda. So, maraming salamat, Sir. Nakapanalubungan na naman tayo. Thank you po. At maraming blessings pa sana dumating sa inyo. Katulad sa Planet-Net. Ayun, nakakita na mga puro. Kasi atin yung matawag na puro sa akin. Malamig. Malamig dito. Dito ay malamig-lamig pa. O may mga luupang panggayahan. Marami pang puro. Marami pang puno. Buwan. Kaya nga kala ko looban kasi nakikita ko yung dito. Kapapok sa inyo pala sa dito. Dito. Maraming salamat po. Salamat mga kabayan dito sa ating mga bisita from Cavite at balikbayan from Chicago ni Sir. Shoutout po sa inyo at maraming po salamat sa pasalubong. Ito, saka isa pa sa akin. Parang dito ka sa Salamat, Oritena. Gusto nyo kahit tatlo muna. Dito na kayo manangalian at paborito nyo palang kabiling igagawa tayo ng paraan. Sa isang buwan na yun. Maraming ulit salamat sa ating mga bisita from Cavite. Okay lang, isang buwan na yun. Ay, thank you. Salamat po. Thank you, sir. Ma'am, salamat po at kayo nakarating dito sa akin. Thank you po, thank you. Ma'am, maraming salamat din. Salamat eh. Salamat. Ano na po kami. Yeah, thank you. Ingat po. Thank you.